Kasi birthday ko. Kahapon ng tanghalian na magbigay ng ice cream ang ate ko. Para sa akin, ang pagbibigay halaga ay parang pag-ibig at dapat mag-umpisa sa tahanan. Ito ang 1143 DZMR, kung saan ang pamilya ay mahalaga. Naimbaga damag, Mapyanga dumog, bahad ni damag. Mabuting Balita, 1143 DZMR Missions Radio. O mga bata, halina kayo. Samahan niyo kami sa Mumunting Kutita. Halina kayong lahat at kami samahan sa Munting Kutita, pang mundo ng kaalaman. Marami kaming kwento na ikukwento sa inyo. Maraming kaibigan ang makikilala nyo. Munting Kutita, Munting Kutita. Halina kami samahan sa Munting Kutita. Munting Kutita, Munting Kutita. Halina kami samahan sa Munting Kutita. Hello! Hello mga friendships na walang sawa nakikinig sa amin! Narito na naman po ang mga friends ninyo. Ako po si Lovely, ang batang of course, Lovely! At syempre, narito rin ang super good boy niyong kaibigang si Tuknoy. Ha! The forever good boy! Oh, narito naman pong muli ang mga kaibigan yung walang sawang makatid sa inyong nasaya, di ba? Siyempre naman! Siyempre, ang matakaw niyong friend, si Makoy, ang batang mahilig sa patsoy. At syempre! Oo nga naman! O sige na! At syempre, ito ang programang laging inaabangan ng buong bayan. Ang Munting Kutita! Alam niyo ba mga friends na patuloy pa rin tayo sa Bible Story series natin? At last week nga, Makoy, di ba? Ibinigay na ng Panginoon ang 10 Commandments. Subalit, ayun, naging pasaway pa rin ang mga Israelites, kaya nagalit na naman si God. Opo, ewan ko ba kasi naman dito sa mga taga-Israelitang ito eh. Oo nga. Kung bakit ayaw nilang magtiwala kay God, di ba Tuknoy at Lovely? Oo nga! Ang dami-dami na nga mga miracles na ginawa ni God sa kanila, di ba? Pero hindi pa rin sila nagtatrust sa Kanya. Oo nga, tama ka, Lovely. At alam niyo ba mga friends, na ito yung pinakaayaw ni God, yung mag-disobey at hindi tayo maniwala sa Kanya. Tama ka dyan, Tuknoy. Oo, siyempre. Kaya ako nagtitiwala kay God kasi ayaw ko magkasala at masaktan ng ating Panginoon. Oo. Ang bait mo naman! Bait mo. Kayo mga friends, pasaway din ba kayo? Oo. Nagtitiwala ba kayo kay God? O lagi niyo siyang tinatanong kung bakit kayo may problema or bakit kayo ganito? Abo, hayin ako mga friends. Kung nakaka-relate po kayo sa aming mga questions, para po sa inyo ang aming story sa araw na ito. Naku naman, napakahirap pong magkasala sa ating Panginoon mga friends. Baka matulad tayo sa mga Israelites na especially sa story natin ngayon. Kaya, kung naguguluhan po kayo or meron kayong mga questions sa inyong mga isipan patungkol sa topic natin ngayon, pwedeng-pwede po kayong mag-text sa amin. Mag-send lang po kayo ng message sa aming MK number 0920-594-1049. Ito po ay 0920-594-1049. Kaya text na po habang maaga pa mga friends. And don't forget to put your name and address. Dahil magbabalik ang inyong paboritong programa at susunod na po
greeting time portion. Kaya text lang po mga friends. Ayan. Kaya wala pong lipatan dahil magbabalik ang Mumunting Kutita! Ang hirap po sigurong mawalan ng magulang, magbungkal ng basura para may makain. At syempre, ang hirap ding mabuhay na walang pinag-aralan. Parang lagi kang isinasantabi ng lipunan. Kaya nga po tinatawagan po naming lahat ng mga magulang, kabataan at lahat ng mga may pusong handang tumulong sa kanila. Tulong-tulong po sana natin silang ilayo at iahon sa naghihikahos nating bayan. Samahan ninyo po sana ang Mumunting Kutita para tulungan ang mga batang ito na ipakita sa kanila na mayroon pang pag-asa at hindi pa huli ang lahat. Sama-sama po sana nating ipadama sa kanila ang pagmamahal ng bawat Pilipino at lalo na ang pagmamahal ng ating Diyos. Kaya nga po magkaisa po tayong lahat upang matulungan natin ang mga batang ito na matupad nila ang kanilang mga pangarap. Abutin po sana natin ang mga kamay ng mga batang nagmamakaawa at nanglilimos ng kaunting pagmamahal sa atin. Kaya sumama na po kayo sa amin at magkaisa sa isang layunin. Sa aking murang isipan, kulang daw ang aking nalalaman. Gusto kong mag-aral sa munting paaralan, ngunit paano kung tiyan ay walang laman? Kung nais niyo pong makibahagi o tumulong sa pag-abot sa mga batang ito, maaari po kayong makipag-ugnayan sa Transworld Radio Philippines o kaya pwede din po kayong tumawag o mag-text sa number na ito para sa iba pang mga katanungan. 0920-594-1049. Yan po ay 0920-594-1049. Mahalaga po ang buhay ng bawat batang Pilipino. Samahan niyo po sana ang Mumunting Kutita sa pag-abot sa kanila. Marami pong salamat. Bata man sa paningin ng iba, alam kong ako sa'yo'y mahalaga. Babalik po ang Mumunting Kutita At ito ang greeting portion! Aba, tukay talaga ang dami-dami na nating mga texter sa oras na ito. Tama ka dyan, Makoy. At syempre, happy listening po. Ayan, kina Kenneth Rosol, Wenceslao. At saka kay Wenceslao, sabi niya, grade 1 po. Ako, 6 years old. Masaya daw siyang nakikinig. At syempre, binabati rin natin si Jake Tuaje. Dakit San Agustin Romblon. Sabi niya, ang ganda-ganda talaga ng programa niyo. Nakaka-bless. Ito rin po from Sindangan, Zamboanga del Norte. Good afternoon po. This is Mercy Boroy from Philippine Advent College. Yan. At dito rin tukay, sabi niya, greetings po kay Nanay Emma, Ate, Matilon, Val, Shane, Maika, Faith, Ezekiel at Glory. Grabe, napakadami talaga. Thank you, Mumunting Kutita, and God bless. Sabi niya. Ang dami naman yan. Magandang hapon din. Greet ko lahat ng mga taga-Kidulog, Frito Diaz, Sorsogon. Ito pa. Yung mga family Kitoy at family de Chavez. Salamat. It's me, Daisy Kitoy. Ako din. Hello, MK, sa inyong lahat dyan. Isa po ako sa mga masugid ninyong tagapakinig. Paki-greet naman po ang Flores family and Santilises of Sapang Palay ng Andres Catanduanes. Thanks po! Opo, ito naman mga friends. MK, hello, napakaganda ng programa nyo. Kindly greet all my relatives
relatives here in Bukod, Vincent. It's me, Floor B. Naku, lahat ng mga taga-Bukod, dahil sa inyong lahat yan. Ayan, binabati rin po namin si Kevin Acera ng Santo Niño, Palawig, Zambales. Dito galing sa Nueva Ecija. Hello sa inyo dyan sa mga taga Nueva Ecija. Good day, MK. Sabi niya dito, greet ko lang po si Ira, nanay, tatay, lolo, lola, tito, tita. Grabe, ang dami mga cousin ko at ang mga friends ko. I enjoy a lot more power from Micah. Binabati ko rin si Irene ng Lemery, Batangas at yung mga kaibigan niya, sina Jerlet, Princess, Ganggang, Genesis, Jasper, Brian, Priscel, Richard. Ayan, galing yan kay Irene. Ito rin, from Susan ng Bugiling, La Union. Sabi niya, hello, good morning, happy Sunday sa atin at sa lahat ng nakikinig. God bless! Actually, Bagulin yun. Ay, Bagulin! Sorry! Ito pa Tuknoy. Pinabati ko po ang mga taga-Lalapak, Victoria, Tarlac. Sabi niya dito, hello kay Patrick, kay Kurt, kay Efren, kay Jigs, Nanay Ising at Tatay Pasyo from Greece. Hello daw sa mga classmate ni Ronald Patigan ng mga BS Marine Engineering 3D, especially to Edmond Sabagkit, Arnel Orbeta, Ancho Gonzales at Jeffrey Balante. Yan. Ito pa! From Crystal Joy Perpignan, 11 years old lang siya. From Tagbakan, Ilaya, Catanduan, Quezon. Lagi po ako nakikinig ng inyong programa na Mumunting Kutitap. Sana po, lagi niyo po akong i-greet. Thank you! Opo, dito naman from Jerwin Piña, 6-year-old. Irusin Sorsogon. Hello, Kutitap. Greet nyo naman po ang kapatid ko na si Jasmine Rain Piñas. Thanks and more power po sa inyong programa. Grabe mga friends, 6-year-old pa lang siya. Grabe na siyang mag-text. Galing. Ayan, hindi ko na mapangalanan. Binabati ko rin yung lahat ng mga nakikinig dyan sa La Trinidad, Benguet. Especially yung taga dyan sa Binang, Japa at Buyagan. Nako. Ito pa. Uy, sabi ni kay Mia Velasco. Magandang araw po. Taga-subaybay po ako ng programa ninyo. Sa pagkakaalam ko po, magaling kayong magbigay ng payo. Magaling nga ba tayo magbigay ng payo? Opo naman. Ito, sabi niya, hinihiling ko po ang payo ninyo dahil napagalitan po ako sa mababa kong marka ngayong first grading. Actually, napagpayuhan na yan ni Kuya Pig. Thank you, Kuya Pig. Tumaas na raw yung grade niya. Talaga? Galing naman. At ito pa, Kuya Pete, binabati namin ang buong mga taga-Pugyos. Dahil pupunta po kami dyan, abangan niyo po kami dyan sa November 5 or 6. Diyan po sa Sunshine Learning Center. Naku mga friends, magdadala po kami ng mga puppeters namin, yung mga puppet po namin. Naku, magsusunod po kami dyan. Ay, ang saya-saya nun. Binabati po namin si Auntie Nora Piligmanli. Abangan niyo po kami dyan. Eto pa po, nakikinig po Ninaon sa programa na Mumunting Pangarap. Ay, correction, Mumunting Kutitap ang title natin. Pero sabi niya, salamat sa Word of God at sa aral. Ganda po ng song ng Mumunting Kutitap. Mi po si Gina Hernandez ng Kanawag, Quezon. Ito pa, galing naman sa Aurora Province. Galing to kay Ate Divine. Binabati niya sina Pia, Neil at Francis. Kayo din mga friends, kung gusto nyo pang humabol ng inyong mga text messages, naku mga friends, mag-text lang po kayo sa aming MK number. 0920-594-1049. So, pagka po kayo nag-send, huwag niyo pong kalilimutan ng pangalan at kung saan po kayo nakatira. Ayun, naku, meron pa yata isang text message na babasahin si Ate Lovely. Meron pa din ako. Marami pa kaya lang, sige, magpapahabol pa ako ng isa. Sabi nito, greet ko lang po Maymay at G-Boy, naglalaro. Enjoy po kami sa pakikinig. Ito po si Zinia from Balzarpang, Sultan Kudarat. God bless po. God bless po sa inyo dyan sa Sultan Kudarat at ganun din yung mga taga-Tiwi, Albay. Yan, mga taga-Albay, hindi ko na po kayo isa-isahin. Salamat po sa inyong pakikinig at lahat ng mga taga-Bacolod. Opo, hello sa inyo dyan. At ito, huli pa nating greeting. Sabi niya dito, hello Jackie, Iba Sampales. Binabati ko po ang mga Pavia
family at SY family ng magandang pakikinig sa inyong lahat. Number 1 po kayo dito, MK. Oh, siyempre, mga taga Negros Occidental, yung mga taga Northern Samar. Ayan, ako maraming Yung mga taga Romblon. Ayan, oo nga. Mga taga Quezon. At siyempre, ang buong Pilipinas. Wala na po kami oras po, friends. Hopefully na, mabasa po namin ulit mamaya yung mga text messages. Kaya wag po kayong alis dahil magbabalik po, Mumunting Kutita! Wow, hello kay Margaret, tsaka kay Patricia, tsaka kay Paul at Piling. Hi to our vision! Mumunting Kutita! Matapos ibigay ng Panginoon ang 10 utos sa mga Israelita, ay nagpatuloy pa rin sila sa paglalakbay patungong Promised Land. Kaya't ipinag-utos ng Diyos kay Moses na magsugo siya ng mga tiktik or spies sa wikang Ingles para tiktikan ang lupain ng Kanaan. Kaya't pumili nga si Moses ng mga matatapang na lalaki sa bawat lipi na Israel upang ipadala sa lupain ng Kanaan. At ganito nga ang nangyari. Bayan ng Israel, makinig kayong mabuti. Pinag-uutos ng Diyos na magsugo ako ng mga kalalakihan sa lupain ng Kanaan, isang matapang na lalaki sa bawat lipi ng Israel. Subalit Moses, hindi ba delikado kung 12 lamang ang isusugo natin? Baka mapahamak sila. Alam kong lubhang mapanganib ang misyong ito, subalit huwag kayong mag-alala dahil hindi sila pababayaan ng Diyos. Kung ganon, ay tipunin lahat ng mga mandirigma mula sa lipi ni Ruben hanggang sa lipi ni Gad at piliin ang pinakamatapang at magaling na mandirigma. Masusunod po! Makinig kayong lahat ng mga magigiting na mandirigma. Kayo'y isusugo ni Yahweh para tiktikan ang lupain ng Kanaan, para alamin kung gaano kalakas o kahina ang kalaban, at kung anong klaseng lupain at taong naroroon. Handa na ba kayo? Nawa ang Diyos ay sumainyo. Ngayon ay humayo kayo at iparating ninyo dito ang magandang balita. Apat na pong araw nang nakalipas nang ipadala ko ang mga tiktik sa lupain ng Kanaan. Ano na kaya nangyari sa kanila? Pinunong Moses! Pinunong Moses! Pinunong Moses! Ano yun? Madali po kayo! Magandang balita po! Dumating na ang mga tiktik na ipinadala ninyo! Ha? Ganon ba? Nasaan sila? Ayun po! Naroon sila sa buong kapisanan! Madali po kayo! Ako'y nagpapasalamat at kayo'y nagbalik na muli at walang napahamak sa inyo. Ngayon ay isalaysay ninyo sa amin ang inyong mga nakita sa lupain ng Kanaan at sa paligid nitong mga bayan. Ako si Safat mula sa lipi ni Simeon anak ni Huri. Nakita ko ang lupaing inyong pinatiktikan sa akin. Pagdating ko roon ay namangha ako sa aking mga nakita. Dalian ninyo, anihin na natin ang mga prutas, ang mga ubas at mga oranges. Dalian ninyo! Tara, tara! Aba, ano ang mga ito? Napakayaman ang lupain ito. Napakaraming mga prutas dito. Mataba ang mga lupain at mayaman sa tubig. Kailangan kong makuha ng mga sampol ng prutas para maipakita ko kay Pinunong Moses. Pinunong Moses, narito nga po ang mga sampol ng prutas na aking kinuha. Ito, oh! Ngayon, napakalaki ng mga prutas! Napakatapag pala ito! Tunay ngang napakalaki at napakataba ng mga prutas. Subalit, ano yun? Anong ibig mong sabihin? Ako po si Igal, mula sa lipi ni Isakar, anak ni Nun. Sa kabilang dako ng aking pagtitiktik,
ay nakita ko ang kalakasan ng mga tao roon at ako'y namangha sa aking nakita. Dali nyo! Magpakalakas kayo! Galingan nyo ang inyong mga pagsasanay! Aba! Napakalakas ng mga hukbo ng mga tao dito. Napakalaki nila. Sila'y mga higante. Anong ibig mo sabihin? Higante? Higante? Oo! Hindi lang sila mga higante. Talagang napakalaki nila. At hindi lang yon. Nakita din namin doon ang mga anak ni Anak. At sa timbugan naman ay naroon din ang mga Amilisita at ang mga Hiteo at ang mga Jebuseo, maging ang mga Amoreo ay tumatahan sa mga bundok at ang mga Karineo naman ay tumatahan sa tabi ng dagat. Kaya wala tayong laban. Napakalakas nila. Ano ito? Mamamatay tayo dito. Bakit pa ba tayo pinapupunta dito ng Diyos? Anong gagawin natin? Tama! Napakalakas ang iyong kalaban natin. Sila yung mga higante. Wala tayong laban. Wala! Ang lalaki nila. Bayan ng Israel, makinig kayo sa akin. Ako si Caleb, mula sa lipi ni Huda, anak ni Jepune. Nasaan ang inyong tiwala sa ating Diyos? Akyatin natin ang ating mga kalaban ng unti-unti at pabagsakin natin sila nang hindi nila nalalaman, sapagkat kaya natin silang lupigin. Nagkakamali ka, Caleb. Hindi natin sila kayang lupigin dahil sila'y mas malakas sa atin. At sino ka para husgahan ang kakayahan ng makapangyarihang Diyos? Ako si Palti, mula sa lipi ni Benjamin, anak ni Rapo. At sa bayang aming tinitikan ay nakita namin ang isang kagimbal-gimbal na pangyayari. Tulungan niyo po ako! Huwag niyo po akong kakainin! Maawa po kayo sa akin! Huwag niyo po akong kakainin! Madali kayo. Tutuin nyo niya. Tandaan mo ito sa lupain ito. Kami ang mga malalakas. At lahat ng tatahan dito ay kakainin namin. Napakalaki ng mga tao doon. At sa sobrang laki nila ay nagmistulang balang kami sa aming mga paningin. Ngayon, Caleb, sabihin mo sa amin, nasaan ang pag-asa natin sa mga taong ito? Ngayon, Moses, sabihin mo sa amin kung ito nga ang lupaing sinasabi ng Diyos sa amin! Tama! Mas mabuting namatay kami sa Ehipto kaysa kainin kami ng mga kalaban at ng aming mga anak! Magsalita ka, Moses! Magsalita ka! Bayan ng Israel, nasaan ang inyong tiwala sa Diyos na nagligtas sa atin mula sa kamay ng mga sundalo ng Faraon? Magtiwala tayo sa Kanya! Hindi na kami naniniwala sa mga sinasabi mo, Moses! Hindi na kami naniniwala! Mas mabuti nang ibalik mo na lang kami sa Ehipto! Bayan ng Israel, makinig kayong mabuti. Ako si Josue, mula sa lipi ni Ephraim, matapat na lipi ng makapangyarihang Diyos. Huminahon kayong lahat. Ano kami hinahon sa mga balitang aming narinig? Ang lupain na aming pinuntahan ay pinagbubukalan ng gatas at kulot. At kung kalulugdan tayo ng Panginoon at dadalhin niya tayo sa lupain yaon at ibibigay sa atin ito, magtiwala lang tayo sa Kanya. Patayin ang mga tiktik! Patayin! Patayin si Moses! Hindi totoo ang kanilang sinasabi! Moses! 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 Panginoon! Ba ang kaluwahatian ng Diyos? Bumababa sa tabernakulo! Tumuhod tayo lahat! Tumuhod tayo! Hanggang kailan ko titiisin ang kasamaan ng mga taong ito na hindi naniniwala sa aking kapangyarihan? Sabihin mo sa kanila na ako'y buhay.
Hindi ko papapasukin ang bayang ito sa lupaing pangako maliban sa angkan ni Caleb at ni Josue at ang lahat ng mga batang ito dahil ipapakita ko sa kanila ang lupaing itinakwil ng kanilang mga magulang. 40 taon kayo'y maglalakbay sa ilang na ito dahil sa inyong kalapastanganan. Panginoon ko, patawarin mo po sila. Huwag niyo po sanang saktan ng bayang ito. Patawarin niyo po kami, Panginoon! Patawarin niyo po kami, patawad mo! Ay, nako. Kailan kaya matututo mga Israelita? Mabuti na lang nagtiwala si Caleb at Josue sa ating Panginoon. At ayon nga sa sinabi ng Diyos, sila lang at ng angkan ni Josue ang makakapasok sa Promised Land at ang lahat ng mga bata. At ngayon babalik ulit ang mga Israelites sa desert para mag-journey ng 40 years. Nako, napakatigas naman kasi ng mga ulo ng mga Israelitang ito. Anyway, next week, ano na kaya ang mangyayari sa kanila? Abangan, dahil umpisa pa lamang yan ang kanilang journey. Bye-bye! Grabe mga friends! Nakita niyo ba ang nangyari sa mga Israelita? Hindi! Actually, Makoy, hindi! Kasi narinig namin! Galing mo talaga to, Kumay! Ay, nako! Nakakaawa talaga mga Israelita, di ba? Lovely! Oo nga! Tuloy, hindi pa sila makakapasok sa Promised Land! Oo! Kung bakit pa naman kasi Tuknoy, napakatigas ng ulo ng mga Israelitang ito! Hindi pa sila nadala sa mga past na punishment nila! Tama! Di ba, Makoy? Oo! At Tuknoy? O, sige na nga! Ayan mga friends! Ngayon alam nyo na ha! Napakahirap naging pasaway! At syempre, lalong-lalo na if you don't trust God! Kaya mga kids, huwag sana maging matigas ang inyong mga ulo! Gaya ng mga Israelita! Tama ka dyan, Makoy! Gayahin po natin si Caleb at Joshua na nanatiling matapat at matapang sa harapan ng Diyos! Kung sana mga Israelita ay tumingin sa bright side at hindi sa mga negative side ng Promised Land, malamang ay nakapasok sila, no? Tama ka dyan, Lovely! At hindi na sila muli pang babalik sa desert para mag-wander ulit! Kaya mga friends, it's better to trust God than to question His plan for us, di ba? English, you know! Galing mo talaga! Kaya, kung mahina ang faith nyo kay God, nako mga friend, it's time for you to make it stronger than ever! Okay, dahil I'm sure, pagpapalain kayo ni God, gaya ng ginawa niya kay Caleb at Joshua. Alam nyo mga friends, umpisa pa lang ito ng bakbakan at ng matinding adventure. At sana sa mga susunod na episode ng MK, ay mas matindi pa ang mga stories na ikukwento namin sa inyo. Kaya lagi po sana kayong tumutok sa paborito ninyong programa para lagi kayong matuto. At para sa karagdagang impormasyon, saya-saya mga Tuknoy. At kung mayroon po kayong nais na ipag-pray o katanungan sa amin, huwag pong kalilimutang mag-text sa aming MK number. Ito po ay 0920-594-1049. Yan po ay 0920-594-1049. And of course, pwede rin silang sumulat sa atin, di ba? Oo naman! Ipadala nyo lang po ang inyong sulat sa aming main office sa P.O. Box 332, Baguio City, Philippines 2600. Ito pa ay P.O. Box 332, Baguio City, Philippines 2600. Huwag niyo po kakalimutang mag-send rin ng inyong mga pictures, ha? Excited na ako sa mga messages at letters ninyo. Kaya ano pang ginagawa ninyo? Mag-send na po kayo! Oo! Pero alam nyo, team, sad to say, wala na tayong oras. Magpapaalam na naman tayo sa mga listeners natin. Oo nga, Lovely. Nako, paano yan? Sige, samahan nyo na naman po kami next week sa isa na namang magandang story dito sa paborito nyong programa. Walang iba kundi ang Kutita! Oh, hello lahat mga friends! Kay Julie, hello sa inyo! Hi sa mga Florisa! Oh, Sino Patricio? Pasingitin niyo ako! Isa ka rin si Jan Saavedra! Hi sa mga taga-Philippines!
Quezon, Pangasinan. At saan sa mga taga-Tarlac sa Victoria, sa Lalapak. Hello sa inyo doon. Maraming po salamat sa inyong pagkinig. Nais po namin kilalanin ang mga nagsiganap sa programang ito sa pangunguna po ng ating mga host. Nieves Dalagan bilang Lovely, Mark Dalos bilang Makoy, Marie Chris Menor bilang Toyang, Rutana Uy bilang Gelay at Peter Paul Domen bilang Tuknoy. At kilalanin din po natin mga nagsiganap sa ating Bible story kanina. Santo Guzman, Peter Paul Domen, Rizal Vicarios, Markwell Dalos, Leonila Domen, Nina Hobar, Joel Awigan, Joshua Duque at Jael Erpelo. Maraming salamat din po sa ating sound engineer, Eran Hobar Sr. Sa panulat at direksyon ni Santo Guzman. Maraming pong salamat at hanggang sa muli dito lamang sa Mumunting Kutita. Karapatan kong maging maraya, manirahan sa isang payapa at tahimik na pamayanan, mabigyan ng proteksyon laban sa pagsasamantala, panganib at karahasang bunga ng mga paglalaban, panatilihin ang kapayapaan at kaayusan sa aking komunidad, maipagtanggol at matulungan ng pamahalaan. Salika, 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 panukala ay pangkalahatan at igalang ang bawat isa. Kalakihat, kaliit-liitan, magkasuno nating alagaan. Dun sa puno ng kapayapaan, ang kambal na sanga, demokrasya at mga karapatan. Ito ang 1143 DZMR Missions Radio. Napapakinggan mula Santiago City, Isabela at sa buong mundo.